Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?" At ayaw nilang kilanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, bagamat tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ngayong araw na ito din ang pagsisimula ng ating Flores de Mayo. No? Kaya naririto na sa ating harapan ang imahin na gagamitin para sa pag-aalay ng mga bulaklak, no, sa mga batang titipunin mamaya. Kaya kung sinong gustong mag-sponsor ng bulaklak at pamerienda para sa mga bata na ikakatikais, ay punta lang po kayo sa opisina. No? At ngayon ay sa pandaigdigang pagdiriwang, no, Labor Day, araw ng mga manggagawa, na itinatalaga ang araw na ito para sa lahat ng manggagawa na sila po ay parangalan, sila ay bigyan ng pansin, sila ay pasalamatan sa kanila pong paggawa o pagtatrabaho. At ang simbahan naman ay ibinigay si San Jose bilang patron ng lahat ng manggagawa. Kaya nga sabi sa ating Ebanghelyo, si Jesus ay napakahusay kahit na siya ay anak lamang ng isang karpintero. Minamaliit, pero hindi ito naging hadlang kay Jesus para makagawa siya ng hindi kayang gawin ng iba. Yung na dito ay patuloy na kini-question si Jesus kung kaya nahirapan silang tanggapin at kilalanin siya. Pero magandang mapagnilayan natin, no, na sa lahat po ng mga nagtatrabaho, meron pa ba dito? Sa lahat ng mga nagtatrabaho, no, sa lahat ng manggagawa, deserve ninyo ang magpahinga. Sa mga hindi nagtatrabaho, tama na ang pahinga. Masyado nang matagal, di ba? Kaya nga nagkakaroon tayo ng issue ngayon tungkol sa mga ayuda, tungkol sa mga 4Ps. Hindi tayo against, no, sa pagtulong sa mga mahihirap nating kababayan, pero baka ang mga 4Ps at mga ayuda ay parang lalong tinatanggalan ng dangal ang isang tao. Kasi sa unang pagbasa, ibinili ng Diyos, matapos niyang likhain ang lahat ng bagay, matapos siyang gumawa, ibinilin sa tao ang pangangalaga, na ibig sabihin, magtrabaho ka, gumawa ka, at pagkatapos niyan, magpahinga ka. Kaya lang ngayon parang, di ba, minsan ginagamit natin na dala ng kahirapan, walang magpapahinga. Lunes at kahit Linggo, magtatrabaho. At yung titinakala mo,
Kala mo maganda, no? No, May 1, Labor Day. Wala dapat magtatrabaho, pero may magtatrabaho kasi nga, sasabihin natin na, oy, double pay ngayon, holiday. Pero kung sa isang banda, titingnan mo, hindi ba pang-aalipin naman yan para sa mga manggagawa na pinagtatrabaho pa na dapat pinagpapahinga? Pero yun nga lang, seemingly, oy, may kita tayo sa araw na ito. Yan lang yung mga business-minded, sayang ang araw na ito. Huwag kayong mapapahinga kasi maraming tao ang darating. Holiday. Maraming pupunta sa mall, maraming pupunta sa pasyalan. Kaya yung iba, imbis na pinagpapahinga, pinagtatrabaho. Pero tandaan niyo po, ha? Kasi ako din naman, naranasan ko po magtrabaho ng 10 taon. Meron din kasi namang yung sense of fulfillment na pag nagtrabaho ka, kikita ka, yung bang kada kinsenas katapusan, may kita mo yung pinaghirapan mo. Di ba, mahahawakan mo, tapos mabibili mo kung anong gusto mong kainin, kung anong gusto mo na mga bagay sa mundong ito, kasi deserve mo naman dahil nagtrabaho ka. Kahit anong trabaho. Sana po, no, katulad ng dito na binabanggit sa Ebanghelyo, sana po mabigyan nyo rin ng dangal ang inyong pagtatrabaho. Wala ito sa kung ano ang posisyon o kung ano ang titulo. Ngayon kasi, no, para bang pag sinabing, alam niyo minsan nasa mindset lang talaga eh, no? Kasi sabi, karpintero lang. Eh, di ba, sa mayayaman, ano ang karpintero? Di ba, artist? Oh, anong problema? Kung karpintero ang tatay mo, hindi siya karpintero lang. Artist ang tatay mo. Di ba? May exhibit pa nga ang mga yan eh. Kaya lang, dahil nga sa pagtingin natin, binababa natin ang dangal ng isang tao, imbis na iangat mo, kaya yung iba tuloy na mga bata na de-develop sa utak nila ay mahirap lang. Pero hindi naman pala eh. Pero kahit anong posisyon mo, pinakahahangaan mang posisyon yan, pero kung hindi ka gumagawa ng mabuti at hindi mo ginagawa ng tama ang iyong pagtatrabaho, walang dangal at walang dapat na ipagmalaki kahit nakakurbata, kahit nakabarong ka pa. Kaya nawa, no, sa araw na ito, nawa, pagnilayan din natin ng mabuti. No? Kasi hindi tayo pwedeng mabuhay sa mga ayu-ayuda lamang. Maganda po, no, na may mga programa para sa mga manggagawa, para sa mga mahihirap, kuno, no? Pero, di ba mas magandang programa kung ang bibigay mong ayuda, magtrabaho sila, makapagtrabaho sila. Hindi yung buwan-buwan na lang ay, no, aasa na may ayuda. Kayo po na may mga senior dito, trabaho kayo, kaya deserve niyo yung pensyon. Buwan-buwan, kulang, maliit nga yan kumpara sa inyong naiambag sa gobyerno eh. Di ba? Deserve niyo yan. Pensyon ang tawag doon. Pero sa mga hindi nagtrabaho, yan, ayuda ang tawag dyan. Pero, di ba, pwede mong tulungan sa mga handang magpagod at kumilos o gusto mo ng tulong, itong puhunan, ipuhunan mo. Hindi yung kada bigay, wala na. Ngayon nga, kahit yung ayuda, inaisasanla na eh. Kasi ginagawa nating tamad. At alam nyo, kasalanan sa Diyos ang maging tamad. Ang piliin mong maging tamad. Kasalanan yan. Kasi yung iba naghihirap, no, para sa kanilang kinabukasan, tapos ibibigay lang para sa mga ayaw kumilos. So, sana po, no, sa tulong ni San Jose, ulitin ko po, anuman ang trabaho natin, sikapin natin, ikarangal din tayo. At hindi hadlang
ang kung anong uri ng trabaho na sa tingin ng komunidad mababa, na para ikaw ay maging matagumpay, para ikaw ay maging mahusay at mabuting tao. Amen?